Tatlong araw. Tatlong araw na nakahimlay sa kadilimang wari mo'y wala ng katapusan. Kadilimang lumamon sa pag-asang minsan nilang pinanghawakan. Anong nangyari? Saan na tayo tutungo? Mga tanong na umalingaw sa isipan ng mga alagad, kasabay ng takot na baka isang araw kamatayan sa kanila'y bumungad. Kasinungalingan nga lang ba? Pinaniwala sa isang pag-asang kasama nila ang Mesiya. Ikatlong araw na. Heto si Mariang Magdalena, papahiran ng pabango ang katawang ibinayubay nila. Bakas pa rin ang kalungkutan sa kanyang mga mata sa alaala ng krimen na naganap sa Golgota. Ama, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Mga salitang tumimo sa kanilang isipan kahit alam naman natin ni minsay hindi niya tayo pinabayaan. Heto na si Magdalena. Gimbal na nasaksihang bukas ang lagusan ng kuweba. Ni walang katawang makita sa lugar ng pinaglagakan sa kanya. Sa gitna ng kalituhat pangamba, sumilay ang liwanag na hatid ng bagong umaga. Bakit? Bakit mo hinahanap ang bukal ng buhay sa gitna ng kamatayan? Wari sa kanya, humayo ka na't buhay siya. Mahigit 2,000 taon na. Ngayoy, balot na naman tayo ng takot at pangamba. Pangambang baka bukas o isang araw ay hindi na magkita-kita. Bumalik sa eksena kung saan pinid ang mga pintuan ng tahanan, pigil ang mga kumustahan, laganap ang pighati at iyakan. Pero teka, nakalimutan mo na ba? Ito'y isa lamang eksena. Eksenang kung saan hindi naman tayo ang bida. Oo, tama ka, ibinagsak tayo ng pandemya, ngunit katulad ng ating Mesiya, muli nating masisilayan ang panibagong umaga. Ibabalik ang mga ngiti at kulay sa ating mga mata habang sinasambit niya, mahal kita, malaya ka na. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Talaga naman pong isa nga pong the best club offering para sa ating Diyos na buhay. Ayan na po ba yung pinakamalakas? Kailangan po mas malakas sa boses ko. Okay, deserve po ng ating Panginoon ang pinakamalakas na palakpak. Bago po tayo magsimula, tawagin ko lamang po ang bawat lokal po ng CCFJ. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ng ating mga kapatid mula sa CCFJ Dian. Nasaan po ang ating mga kapatid? Ayan, mga maaga po silang nagsigising para po maagang makapunta po dito. CCFJ Marikina at Antipolo po. Ayan, praise the Lord! CCFJ GMA Cavite. Alright, we also have CCFJ Infanta. Ayan. We also have CCFJ Orani, CCFJ Limay, and CCFJ Salian. Talaga nga naman po, God moves in mysterious ways. Tama po ba? Kasi po kahit nawala ng power, handa tayo. Pamay-check nga po. Purihin po ang Diyos kasi kahit nawala ng power, medyo mainit, pero ginamit po ang sambahayan ng ating Sister Daisy para kahit paano ay maibsan yung init po na nararamdaman natin. Pero kahit po mainit, bilang isang Kristiyano, hindi po tayo papatalo sa init. Dapat po, mas mainit po tayo sa pagbibigay ng pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Kaya nga po, ngayong araw ay aalalahanin po natin ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo upang tayo
ay maligtas sa ating kasalanan. Kaya nga po ngayong araw ay ating gaganapin ng 2025 National Convention of CCFJ na ang ating batayang talata po ay mula sa Isaiah chapter 53 verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Kaya nga po makisabi sa nasa kanan mo, kapatid, naligtas ka na. Sa kaliwa, kapatid, naligtas ka na. Alright, minsan pa pa isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Nanayaan po ang lahat na tumayo. Ating simulan na po ang ating gawain, pero bago po yun. Pwede po ba ang tanungin natin ang ating nasa kaliwa, kanan, harap at likod? Makisabi po natin, kapatid, masaya akong makita ka. Nakangiti po ba? Lakasan niyo po, kapatid, masaya akong makita ka. Praise the Lord. Ayan, tinatawagan po ang Sister J. Orani Music Ministry. Isa po mapagpalang tanghali. Maraming sa ating lahat, hindi po sa ating lahat. Napakatinig ng panahon. Pero hindi naman ng Diyos, dapat mas mainit tayo sa panahon. Amen po ba? Amen. Po ating simulan ng ating gawain, awitin po natin ang Holy Spirit.
man, Panginoon. Pero dumating ka sa buhay ng bawat isa. Kaya't kami magpupuri, O Diyos. Kami magpapasalamat pagkat may isa kaming Ama. May isang Diyos na natatangi at pinakadakila sa lahat. Walang ibang pangalan kung hindi si Jesus ang siyang nagligtas sa bawat isa. Oh, hallelujah. Amen and amen. Sa Diyos mo ang pinakamataas sa papuri, pagluwalhati at pagsamba. Oh, hallelujah! Amen. Ang ating pong pagbasa ay matatagpuan po sa aklat ng Isayas. Dito po sa aklat ng Isayas, chapter 53, verse 1. Sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo ang kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa Kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan ay bihasa sa karamdaman at gaya ng isa sa pinagpuplihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin pinahalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gaymay ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya'y nagbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naliligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa Kanyang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napigati, gayunman ang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng Kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit, sa kanya ay pipi, gayunmay hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya, at tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupay ng buhay? Dahil sa pagsalansa ng aking bayan ay nasaktan siya. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagamat hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mapupog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam pagka iyong gagawin ng kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Makikita niya ang kanyang lahi, pahabain niya ang kanyang mga kaarawan, at sa pagkalugod sa Panginoon ay lalago siya sa kanyang buhay. Mga kapatid, yamang may kalayaan nga makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa magbagay sa kanyang laman, at yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, na ating ingatan ang matibay, ang pagkakilala sa ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok ng pag-ibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating mga pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita.
tayo po ay manalangin. Pwede po kayo nakupo. Yung pwede pong lumuhod ay lumuhod. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang may lalang ng langit, ng lupa, ng karagatan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Isang Diyos na buhay, makapangyarihan. Marami pong salamat, Ama, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. At kami lahat ng iyong mga anak, Panginoon, ay tinipon niyo po sa dako ito. Ang buong lokal ng CCFJ, Panginoon, ay tinawag niyo po, itinalaga upang misan po, Diyos, ay magkatipon isa upang ganapin, Panginoon, ang napakahalagang araw na aming idinadaos, Panginoon. Aming Ama, salamat po sa iyong pag-ibig na ito. Minsan po, Diyos, alalahanin po namin ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay nagtiis, nagbata para sa aming lahat. At kaya naman, Panginoon, kaming lahat ng iyong mga anak narito ngayon ay nakabahagi, O Diyos, ng biyayang ito ng kaligtasan. Aming Ama, sa lahat ng mga lalaki na iyong ititindig para sariwain, alalahanin, Panginoon, ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ama, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng pusong tapat na nangangaral. May mga bagong revelasyon, Panginoon, sa aming kalagitan, aming Ama. Napakahalaga, Panginoon, ng iyong mga winika bago malagot ang iyong hininga sa krus ng Kalbaryo. Kaya aming Ama, alalahanin po namin muli at alam po namin, O Diyos, na mayroon kang gagawin sa buhay naming lahat, Panginoon. Dahil ikaw ay nagbata, ikaw bagamat Diyos ay nagdusa para sa aming lahat. Kaya aming Ama, maraming po salamat. Sa umagang ito, Panginoon, sa araw na ito, Diyos, kami po humihimik sa iyo. Ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang siyang maglumagak sa bahay, sambahan ito, Panginoon, sa dako ito, Panginoon, na yung pinili na yung itinatag upang pagdausan po ng aming convention. Aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, sinasansala po namin, Panginoon, ano mamaring likhain ang kaaway upang mahadlangan ang gawain ito. Kaya naman, Panginoon, pagpapalain niyo po ang dako ito, O Diyos. Gayun din sa lahat ng mga kapatid, Panginoon, na narito. Makikinig po kami, Panginoon, at sasaruwain, Panginoon, kung paano niyo kami tinawag, aming Ama. Marami po sa amin na, Panginoon, ay nanlalamig, nangihina. Kaya naman, aming Ama, dumudulog po kami, O Diyos. Ito na ang tamang panahon upang manumbalik, O Diyos, ang ningas, ang init, ang paglilingkod, aming Ama. Na makita at makapiling ang lahat ng mga kapatid, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa isang mga halimbawa, mga kapatid po naming pararangalan mamaya. Sila mga patotong buhay sa aming kalagitnaan, aming Ama. Kaya, O Diyos, sa iyong pagpalang kamay namin na po namin, Ama, ang katagumpayan ng gawain ito. Mula sa aming mga pag-awitan, dama po namin, O Diyos, na bumaba yung kapangyarihan sa kaluwalhatian sa dako ito, aming Ama. Salamat, Panginoon. Sa lahat ng mga kapatid, Panginoon, sa lahat ng may bahagi sa gawain, maraming po salamat, Panginoon. Pinagpala niyo po ang bawat isa, pinagpala niyo po, Diyos, ang CCFJ. Kaya naman, aming Ama, minsan po, Diyos, sama-sama po namin ibinabalik sa iyo, aming Ama, ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo na aming Diyos at aming tagapagligtas. Na lahat po ay magsabi na Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, bago po tayo magtungo sa opening remarks, tinatawagan po ang ating mga kapatid mula po sa lokal ng Limay para po maghandog ng tanging awitin. Palakpakan po natin ang Diyos sa sambahayan ng ating Sister Aurora Teves. Praise the Lord! Isang palakpak pa nga po para sa ating Panginoon. Yan, maraming salamat po. At mula po sa CFJ Limay, sa panguna po ng ating pastor, ano nga ba pangalan mo? po. Jose Aguas po. Yan. Siyempre po, tunay po na sa bawat panahon po, bawat oras, bawat pagkakataon, marami na po tayong napagtagumpayan. Amen? Marami, may pangit, may maganda na pangyayari sa ating buhay. Pero lagi nating tatandaan na ang ating Panginoon ay nariyan para po sa atin. At sabi nga, ang buhay natin ay hawak ng Diyos. Amen po? So, praise the Lord po para po sa ating Panginoon. Tunay nga po na nagpapasalamat kami sapagkat naging bahagi po tayo ng gawain ito. Thank you, Lord. Kasama ko po ang aking nag-iisang asawa para po sa pagpupuri sa ating Panginoon. Praise the Lord po.
will bring to where you are. Sometimes I forget, sometimes I can't see. That's wherever comes my way, you'll be with me. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause you're up those amazing things. Lord, I know my life is in your hands. Nothing is for sure, nothing is for keeps. All I know is that your love will live eternally. I will find my ways, and I will find my peace, knowing that you meet my every need. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause you're like those amazing things. Lord, I know my life is in your hands. When I'm not my wicked soul, you carry me. Then I'll become my strongest, Lord, in your hands. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing thing. Lord, I know my life is in your hands. I trust you, Lord. My life is in your hands. Sa Diyos po ang papuri. Purihin po ang Diyos. So to formally begin our program this morning, let us call one of the pastors here in CCFJ Orani to give his opening remarks. Let us give a round of applause to our Pastor Lito Lagaria. Magandang tanghali po at purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos sa araw na ito at minsan pa, nakadalo tayong lahat sa banal na pagtitipong ito, National Convention 2025, ang Iglesia ni Cristo tinatag sa Jerusalem, o yung Church of Christ founded in Jerusalem. Inabati ko po ang lokal ng Diyan. Inabati ko rin ang lokal ng Upang Marikina, lokal ng GMA, lokal ng Infanta, lokal ng Limay,
lokal ng Salian. Siyempre, ang lokal ng Orani. Pagbati rin po sa ating mga masisipang na mga pastor at sa mga bawat lokal, at siyempre po yung National Council Officer, Chairman Rene Lopez, Vice Chairman Paul Gonlao, Secretary Sister Luella Villar, ang ating Treasurer Sister Emer Lopez, at ang inyong po auditor. Salamat sa inyong lahat ng mga nagpagal para sa kaganda ng titipong ito. October pa lang po mga kapatid, pinaghahanda na ang National Convention 2025. Naging abala si Emer at si Pastor Rene sa paghahanap ng venue. At dahil nga po diyan ang napiling host, ang siyang magiging host sana sa convention na ito, napakarami pong venue ang pinagpilian. Maraming meeting po kaming dinaluhan. Hanggang napagkaisa ng grupo na ito, na dito ulit sa Orani gawin ang ating National Convention. Palakpakan din po natin yung grupo ni Brother Jeff Lopez na Miyerkules pa lang ay narito na. Kaya din po ang Orani Music Ministry na talagang ginalingan. Kasama po yung ating mga kabataan. Nakikita niyo naman mamaya kung ano ang talento ng ating mga kabataan. At ang punong abala, ating Pastor Paul, kasama ang Orani Local Council sa pangunguna po ng ating chairwoman, Rosa Gonlao. Ganyan din po ang grupo ng Katatayan na pinangungunahan ng ating pong kapatid, Ray Manalo. Brother Ray, sila po yung abala sa ating transportation, sa ating safety. Sila rin po yung tinakong matikitan kanina. Partial pa pala. Huwag po natin kalimutan ang ating mga kadanayan sa pangunguna po ng ating President Sara Gonlao. Sila po yung ating mga asirep at sila po yung mga Marta na naghahanda ng ating po pagkain. Ngayon pong tinatawag ng marami na Holy Week, panahon na ito, lahat po ng Christian sa buong mundo ay inaalala ang pagpapako sa krus ng bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas. Ang tempo natin ngayon ay ang Isaiah 53:5. Ngunit sinasugatan dahil sa ating mga pagsalansan. Sinabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaligtay. Kapag po sinabing nasugatan at tabugbog, alam ninyo na marahil kung ano ang ginawang parusa sa ating Panginoon. Napapanood natin sa sinapulo, simula pa nung bata pa tayo. Pero na-imagine na po ba ninyo, gaano kaya kabigat yung krus na pinasa ng ating Panginoon? 145 to 150 kilos po. Halos 3 sakong bigas, mga kapatid. Gaano naman po kaya ito kalaki? 8 feet by 12 feet po. Isa pong literal na puno, matalim yung katawan, hindi na po nilinis o pinakinis dahil nga mamamatay naman yung gagamit. So imagine po natin bakit sa kapanahunan nito taon-taon inaalala natin yung paghihirap ng Panginoon. Nakita lang natin yung nagpapasa ng krus. Pero hindi natin nakikita yung mga nangyari sa likod ng krus.
Yung pong panghampas na ginamit sa kanya, gawa po yun sa balat ng hayop. At sa dulo nun, mayroon pong maliliit na bakal na sa tuwing tumatama sa katawan ng isang tao, tumatangay po ng laman. Nawasak po ang mukha ng Panginoon dahil po sa hampas na inabot. At pagkatapos po ng pagpasa ng krus ng mahigit 2 kilometro, ihihiga po sa lupa yung krus. At pahihigayin dito ang ating Panginoon. Wala pong tender labing teryo. Pag ipinahiga po ang Panginoon, kasama na pong tadyakyo. At kapag naihiga na siya sa krus, tatapakan po yung dibdib. Habang hinihila ng 2 hudyo yung kanyang 2 kamay upang pagkukit po. Ibeben ng kaunti ang tuhod at pagpapatugin yung 2 paa at saka ipapako sa parang pedestal na tungtungan. Haba po ng pako, 8 inches to 12 inches. Ganito po kahaba. 8 inches po ito. At palibasa yung pako na yon, made in China, nababali po yun. Tumatama pa sa kamay ng Panginoon yun. Pagkatapos pong pahuin, lalagyan po ng tali yung magkabila. At saka po yung hihilahin papunta doon sa butas na inihanda para doon ihulog yung krus. Tandaan po nyo yung butas na yon, 3 feet po yung lalim nun. Imaginin po natin yung sakit. Kung ikaw po yung nakapako at bigla kang iuhulog doon sa butas sa 3 feet yung lalim, yung pong lahat ng bigat ng ating katawan, hahatakin po ng pako pababa. At habang nakadipa po siya dun sa krus, patapos po niyang maramdaman yung sakit ng pagbagsak ng krus dun sa butas na yon, humahapit naman po yung kanyang dibdib at pinipigilan nito ang hangin pagpasok sa kanyang baka. At para makahinga ang ating Panginoong Hesus, hihilahin niya yung kanyang kamay. Tandaan po ninyo, nakapako yan. Isisikad yung paa pataas. Pahirap ng pahirap ang kanyang paghinga. At habang gumagalaw po siya, dahil sa hirap ng paghahabol ng kanyang hangin, yung pong kanyang likuran, kumakayod naman doon sa matatalim na bahagi ng krus. Lahat po ng yan ay tiniis ng Panginoon dahil sa atin, dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ayon nga po dito sa unang Pedro 2:24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigalig tayo. Sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan ang huling 7 wika na sinambit ni Jesus bago siya nalagutan ng hininga sa krus. Ang mga pangungusap na ito ay tigib ng malalalim na kahulugan. Mga wikang naghahayag ng kapatawaran, ng kaligtasan, ng pagmamahal, ng dalamhati, ng pagdurusa, ng pagbabayad ng kasalanan, at ng pagsuko sa Diyos. 7 wika na siya na maipahahayag sa atin ng mga kapatid na manggagawa sa Iglesia ni Cristo itinatag sa Jerusalem na kinasihan ng Banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng mga sakit at sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus, nakita natin
ang walang hanggang pag-ibig at malasakit ng Diyos sa bawat isa sa atin. And in that moment of resurrection, sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon, tuluyan nang nabago ang kasaysayan sa pangakong buhay na walang hanggan. Kaya naman mga kapatid, nais kong batiin kayong lahat, mga tapat na lingkod ng Panginoong Hesus, a happy and very blessed Convention Day 2025, Iglesia ni Cristong itinatag sa Jerusalem, Church of Christ, founded in Jerusalem. To God be the glory. Thank you so much po, Pastor Lito. So let us now head into the next part of our program. So let us recognize the faithfulness of our dear brothers and sisters na kahit nadadagdagan ng edad, nandun pa rin ang pag-aalab ng puso na makapaglingkod sa ating Panginoon. Let us award the certificate of recognition. But before that, let me read the citation first. Iglesia ni Cristo itinatag sa Jerusalem Incorporated. Katibayan ng pagpapahalaga ay ipinagkaloob kay bilang pagkilala at pagpapahalaga sa iyong patuloy na pakikibahagi at pananampalataya bilang kasapi ng Iglesia ni Cristo itinatag sa Jerusalem. Ikaw ay huwaran ng pananampalataya sa marami na yugto ng iyong buhay. Ang iyong presensya ay inspirasyon sa mga patuloy na lumalakad sa pananampalataya. Iginagawad ngayong 18 ng Abril taong kasalukuyan sa pagdiriwang ng ating National Convention 2025. Of course, duly signed by our National Council Secretary, Sister Luella Villar, and of course, our beloved National Chairman, Pastor Renato Lopez. So to award the certificate of recognition, may I call on our National Secretary, Sister Luella, and our National Chairman, Pastor Renato, to award the certificate of recognition mula po sa mga kapatid natin mula sa Dian, Sister Elizabeth Tesler. Ayan. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid. Sister Flordalisa Maniquez. Andyan po ba ang ating mga kapatid? Maaring makipunta na lamang po dito sa ating harapan. We also have Sister Mercedes Martinez. Ayan, purihin po ang Diyos sa buhay ng ating mga kapatid. Okay po. We also have Sister Trinidad Erazo. We also have Brother Manuel Martin. We also have Sister Angelina Cabrera.
Okay po, so let us have Sister Angelina Cabrera. Tawagin ko lang po lahat po ng kapatid natin mula sa Digian na bibigyan po ng Certificate of Recognition. We also have Sister Esther Coronado, Sister Salonita Stylianopoulos, Brother Fernando S. Capati, and we also have Sister Amarlita Capati. We also have Brother David Melad, and of course, we also have Ana Corita Tandal Carmen, and of course, we also have Sister Bituin Morano. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid mula po sa lokal ng Dian. Okay, tungo po tayo mula po sa lokal ng Infanta. May we call on Sister Conchita Meranya and Sister Maria Teresa Meranya. Para naman po sa lokal ng Orani, we also have Sister Lilia Lagaria. Makipunta na lamang po dito sa harapan. We also have Virgilio Vergara. We also have Sister Teresita Vergara, Brother Conrado Quintin, and Brother Luis Guanlao. We also have Sister Lolita Cruz. Ayan, mula po sa lokal ng Orani. Para naman po sa lokal po ng Limay, ayan, makipunta na lang po ang ating mga kapatid. Sister Julia Morano. And we also have Pastor Jose Aguas. Mula po sa lokal ng Limay. Mula naman po sa lokal ng Marikina at Antipolo, we have Sister Nomenita Reyes and Sister Norma Kalayag. Ayan, palakpakan po natin ang Diyos sa mga magigiting nating kapatid mula sa iba't ibang lokal.
Okay po, so may we request again the presence of our National Council Secretary, our National Council officers po para samahan po ang ating mga kapatid for the photo opportunity. Okay, maraming salamat po. Minsan pa pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay, sa buhay ng ating mga kapatid. Okay, so to give his inspirational message to our beloved dear brothers and sisters na nakatanggap po ng certificate, let us have again our chairman, Pastor Rene. Good morning po mga kapatid at huwag kayong malulungkot dahil sa i-address natin ng konti yung lunch natin dahil nga sa nangyaring brownout. At pagkatapos naman noon, tuloy-tuloy lang naman tayo. Madidili lamang ng konti. Alam po ninyo, kilala ko ng marami na may pagka-jolly akong tao. Pero pagka dumarating yung panahon na napagtibay ng National Council ang awarding na ito, hindi ko mapigil na ako'y maluha umayak. Kahit nasabihin ninyong di naman bagay. Dahil sila yung noon, yung mga magulang natin, tayo yung ngayon, yung mga kabataan ng bukas. Napakaganda na nagiging inspirasyon sila sa atin. Yes, hindi ko naman lahat kilala, pero karamihan sa mga binigyan natin ng award o para bang parangal ay napakagandang inspirasyon sa bawat sa atin. Hinahanap ko kanina na makita ko sa aking cellphone ng mga picture namin ni kapatid na Aliw. Yung kapatid na kasama ko sa maraming bagay. Kahirapan at maging sa panahon ng kasayaan o kaligayahan. Isa si kapatid na Aliw na nagbigay ng napakagandang ehemplo o example, considering na si kapatid na Aliw ay taga-Dian, lokal ng Dian. Hindi ko kailanman malilimutan kayong mga nakatanggap ng mga parangal na yan. At ang totoo niyan, nandiyan ang ating mga national officers. Pinag-usapan namin ang bagay na yan at nagkaroon kami ng mga discussion, parang konseho, parang congress. Ilang taon ba ang dapat na
bigyan ng mga ganyang pagkilala o parangal. Marami mga suggestion, pero nangibabaw yung 70. Dahil sa baka daw pagka gagawin natin 75, baka raw mga unti na lang yung mabibigyan ng pagkilala. At ang totoo nga niyan, bago dumating ang isang halagang araw na ito para sa ating mga mananampalataya, April 18, ay tinawag na ng Panginoon ang dalawa na dapat din mabigyan ang kapatid na Sita, yung kapatid natin na namatay doon sa Infanta, at kamakailan lamang ang ating kapatid na Julia Morano, na tinawag na ng Panginoon. At dumating ba rito si kapatid na Marie na tumanggap? Opo, salamat. Mga kapatid, sasamantalahin ko na. Na-share ko na ito noong nakarang convention natin. Ibig ko lang kasi ma-share sa inyo na papaya na siguro kasi naka-live po tayo ngayon. Baka naman sabihin nila na ano ba yan? Para maintindihan lalo na itong mga kabataan. Hindi naman ako original na nagpasimula nung itatag ang church na ito. Pero nasinop natin ang mga dokumento na kung saan naging bahagi po sila sa pagtatatag ng church. Ang totoo niyan, sa lokal lamang ng Diyan, mayroong signatories dito na kulang-kulang 200. At ang nakakatuwa niyan, naririto pa at ipinagpatuloy ng kanilang mga anak ang pananampalatayang ipinakilala sa kanila ng kanilang mga magulang. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na bagamat wala kami, nitong aking mga kamanggagawa, pero ganun pa man, naririto pa rin ang mga anak o apo ng mga sabi na nating naging haligi ng iglesia ito. Kaya hayaan po ninyo na ma-mention ko man lamang yung mga ilan. Hindi ko po babasahin yung 186 na signatories dito. Yun na lamang mga ilang mga deacons, mga elders na kasama po rito. So, mga binigyan po natin sila ng mga parangal. Salamat at nandito ang kapatid na Louie at si kapatid na Pingli Copa. Sila po ay apo ng Manuel Saiz, isa po sa mga signatories. Nandito rin ang Carlito Ascaraga, naririyan ang Ascaraga. Salamat sa Diyos, naririyan ang ating secretary. Andito po ito. Ito po yung pinirmahan nung iniregistered po nila sa SEC. Kaya napakahalaga ng papel na ito. Hindi ko na nga lang nagawa na makita natin dito sa ating napakagandang projector o tilon. Babasahin ko na lamang. Nandito po ang mga Ong family. At salamat isa po sa recipient kanina, yung pong si Lunita Ong. May edad na po siya, pero kasama pa rin natin siya. At ang totoo nga niyan, yung kanyang isang anak ay kasamang na-baptize noong last week. Nandito rin ang mga Iraso at Crisanta Iraso, at nandito rin ang mga Arasga. Nandito ang Trinidad Iraso. Yung pong mga family na yan, hanggang ngayon, hanggang sa kanilang mga anak, naririyan pa rin sila. Salamat sa Diyos. At kung makikita po ninyo,
yung mga ilang nasa cameraman natin, katulad po ng kapatid na nakalimutan ko ang pangalan niya, no? Pero mga apo po yan, apo po yan. At ang totoo niyan, nandito rin si Doktora Imelda at saka yung kanyang anak na doktora na rin na kasama po natin sa gawain na ito. At ipinapaabot ko na mamayang hapon na lang, mamayang hapon na lang, kung may mga problem sa inyo, sa inyong kalusugan, narito pong ating doktora, may dala po siyang mga ilang gamot, konting gamot na baka naman kakailanganan nyo rin. Kaya salamat sa Diyos sapagkat mula noon hanggang ngayon ay kasama po natin ang family na ito. So, narito rin ang Salvation Packet. Naririyan po sila. Narito rin yung family ng Salvation Packet na nagsimula din po sa mga Murano. Okay, so lalampasan na po natin yung iba riyan. At nababanggit ko lamang po ito sapagkat bahagi ng aking pong pag-iyak na sila noon bata pa, naging matanda na sila, ang ilanin tinawag na, kaya nga may message nga po ako na sila noon, tayo ngayon, at ang kabataan naman ang bukas. So, ako'y natutuwa sapagkat sa kabila ng mga tukso, alam po naman ninyo, may mga negatibong bagay na nangyari sa iglesyang ito, pero naririyan yung kanya mga tapat na manggagawa. At kunayan, kanina yung mga awitin, talagang mafe-feel naman talaga natin na buhay ang banal na iglesia, ang iglesia ni Cristo yung tinatag sa Jerusalem. Minsan papalakpakan natin ang Panginoon sa napagandang hapon na ito, mga kapatid. Itutuloy ko na lamang po at ito, nandito pa sila Ali Martinez, andito pa rin po yung mga Herrera family, yung pong tumanggap kanina. Yung pong Angelina Herrera Cabrera, anak niya po yung umakyat dito si kapatid na Bilet, yung pong kaputi. I think she is 93 or 94 years old, kaya hindi na po siya nakasama rito. Naroon po siya sa Bicol, sa Dait. Siya po yung buhay na isa sa nakatala po rito. At ang pangalawa, hindi nga rin lang po nakasama, si kapatid na Flor Santiago Maniquis. Nagwawatch po siya sa live kanina. Kaya sila po yung ating mga kapatid at yung mga ilang mga supporter natin sa gawain. Nagwawatch din po ang kapatid na Elizabeth Fernandez Tester. Okay, punta na po tayo sa may gawing dulo. Bago pa ako masyadong, hindi na po ako masyadong iiyak. Ito po yung sinasabi ko na mga signatories, na mga elders, lagi kong sinasabi ito, kasi po, nandito po yung pangalang Binbinido Murano. Nakakatuwa na ang kapatid na Julia at ang kapatid na Binbinido Murano ay naging bahagi sa gawain na ito. May kalungkutan sa part ko sapagkat bakit ganon? Bakit sila nagkakahiwa-hiwalay? Dapat it should be magkakasama sila kasi sila isang family. Pero ipag-pray natin sila. Kasalamat at naririto yung ating kapatid na Marie na kung saan nakasama po natin. Kami magulang ng Ka-Emer at may 4 na po kaming anak. Gusto ko, bago dumating na tatawagin kami ng Panginoon, gusto ko kasama ko rin sila sa gawain. Masaya ako pag nandiyan sila. Kaya nga nabanggit na kapatid na dito kanina, yung grupo ni Jeff, totoo po yun, na kung saan ang mga kabataan na yan, at tinitrain niya po yan, siya po yung director, at yan po yung mga kanyang kasama mga bata, na kung saan someday, magiging worker din po sila. Naririto rin po yung Ibaristo Ong, naririto po yung Anastasio Ong, naririto yung Renato Miranya, naririto po yung Amador Morano. Ayan, nandito po. So, salamat sa Diyos sapagkat kahit napakalayo ng ating mga kapatid sa Infanta, Miranya family, nagpapatuloy po yung kanilang gawain. So, mga kapatid, hindi ko na masyadong pakakahabain yan. Gusto ko lang i-share sa inyo ng maiksi. Personal experience ko kasi ito, yung aming pinagsamahan ng kapatid na Aliw Martinez. Ang totoo niyan,
Narito pa po sa cellphone ko yung mga pictures namin nung mag-isa lang siya nung panahon ng pandemic. Mag-isa lang po siya nakaupo doon sa diyan sapagkat bawal nga po noon ang lumabas, tumakas po siya. May mga kakilala po siya, mga tricycle driver. Mag-isa lang po siya na nandoon sa diyan na dumalo. Ako naman yung tagapagsalita na mag-isa rin lang naman ako. Naisishare ko to mga kapatid sapagkat itong may mga edad na ito, sana makita natin yung kanilang katatagan sa kanilang pananampalataya. Yes, marami silang karanasan. Walang halos mayaman sa kanila. Mahirap din sila. Pero ang napakagandang mamanahin natin o magiging simbolo nila sa ating pananampalataya, naging matibay po sila. Sana maging ganun din po tayo. Sana maging matapat din po tayo sa ating pananampalataya. Huwag yung whatever will be. Kaya ka lang nandito kasi nahiya ka sa biyanan mo, nahiya ka sa girlfriend mo, nahiya ka sa tao. Dapat hindi ganon. Naririto ka dahil para sa Kanya. Sapagat siya nga yung nagpakahirap. Sabi nga ni Brother Lito, yung pako galing pa ng China, pero ipinako sa pa ng Panginoon. Para sa inyo at para sa ating lahat yun. Kaya sana mga kapatid, lagi nating nakikita yung mga magulang natin, yung itinuro nila sa atin. At of course, tayo rin, ano ba ang pwede nating ma-share sa kanyang banal na iglesia. So, napapahaba na ako mga kapatid. Again, natutuwa ako. At bagamat nakita nyo ako, may pagkapalabiro ako ng konti. Pero hindi ko mapigilan ng sarili ko na every time na nakikita ko na ganito kasaya, ganito tayo nagkakaisa, natutuwa ako at babaunin ko ang mga alalang ito sa panahon na pinagkakaluban tayo ng Panginoon na makapaglingkod sa kanyang gawain. So, siguro mga kapatid, hanggang doon na lang muna sapagkat mayroon pa akong second part pamaya. Again, kapatid na Paul, isang salita pa ba? Dalawang salita? Sapagkat 12:15 na, paano ang desisyon? Okay, so salamat. Gawin na nating dalawa. 12:15 lang naman. Para sa Panginoon naman. Isa na lang. Dapat nga, nagpa-fasting po tayo. Pero yung konting fasting natin, yung ating sakripisyo nga, na nagpunta tayo sa gawain na ito. Mga kapatid, minsan pa palakpakan natin ang Panginoon. Yan, thank you po, Pastor Rene, for a heartwarming message. Tayo po ngayon ay darako na sa pinakamahalagang yugto ng ating programa po ngayong umaga. Without further ado, let us call Brother Mark Villar mula po sa lokal ng Antipolo para po ibahagi sa atin ang unang wika. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ng ating Brother Mark. To be followed by a special number, again from the local of Antipolo. Magandang umaga po. Ay, tanghali na pala. Pasensya na po, na confuse lang. So, yun po galing sa ating chairman, no? Ang dating sa akin ay mabigat din dahil di ako sanay na makita si Pastor Rene sa ganun kalagayan. Pero mga kapatid, hindi po yun dahilan para tayo ay malungkot sa araw na ito. Muli po, binabati ko yung mga kapatiran po natin na nanggaling sa malalayong lugar. Sa Cavite, sa Quezon, sa Makati, Antipolo, at syempre po sa mga kapatiran po natin dito sa Orani. Ako po ang inyong lingkod, Brother Mark po, na naatasan na magpahayag ng una sa 7 huling wika. Ngayon po, salamat po sa Diyos dahil nagkaroon po muli tayo ng ganitong event. Bakit po?
2 years po nung huli natin pagkikita-kita. At kung maalala nyo kung saang lugar, dito pa rin po sa Orani, Bataan. Hindi lamang po dito sa eksaktong lugar ito, doon po sa malapit sa church. Ngayon po mga kapatid, itong panahon na to, o tinatawag na Holy Week, ito po yung maliban sa Pasko o ano pa mang araw, ito yung mga nilulook forward ng mga tao. Bakit po mga kapatid? Kasi sa araw-araw na trabaho, ito po yung mga panahon na walang pasok. Di po ba? Ito yung mga panahon na yung binook mo ng ilang buwan, mga kapatid, yung mga binook mo na piso pair, ito na yun, magaganap na. At para sa atin po na mga Kristiyano, mga magkakapatid, ito po ay para sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid. Ngayon po, una sa ating Panginoon. Bakit po? Napapanahon po ngayon yung mga road rage. Familiar po ba kayo doon sa road rage, Yung mga binibidyo na lang bigla, nag-aaway dahil sa trapiko. Ano ba po? Road accidents. Biktima po ako niyan. Pero dahil may Diyos ako, nung binangga ako sa NLEX, pinabayaan ko na lang. Pero sabi ko sa kanya, ipaayos mo naman yung sasakyan ko. Wala akong sinabing masama, o sasabihin ko, ipagawa mo. Kung iba nun, baka nag-away-away na. Ano pa po mga kapatid? Ano pala ako? Yung mga tao po ngayon, dahil na rin sa init ng panahon, mabilis uminit ang ulo. Yung mga tao po ngayon, parang magagalitin. Di po ba? Yung mga tao po ngayon, mga kapatid, parang lagi nag-aaway-aaway. Pag manood ka ng news, napaka-stressful po. Pag tumingin ka sa Facebook, ano man social media, mga kapatid, stressful pa rin. Nag-aaway-aaway pa rin. Yung mga dating magkakaibigan, ngayon ay puyo ka na lang. Yung dating kasabay mo na pumasok sa trabaho, sa eskwela, nasa na sila? Wala na. Ano pa mga kapatid? Yung mga dating kabiruan mo, ngayon katampuhan na. Yung magandang relasyon nyo noon, mga kapatid, hindi na ganun ngayon. Marahil sa ngayon ay mayroong tao na pumapasok sa isip ng bawat isa. Mayroong tao na, uy, mukhang ako yun na. Uy, kamusta na kaya si ganun? Galit pa kaya siya sa akin? Hindi malabo na mayroong naiisip ang bawat isa sa atin. Ngayon po mga kapatid, natuluyan po ba na nasira ang relasyon? Na-resolve po ba? Huminga ba ng tawad? Iiwan po natin yan. At ngayon po, sisimulan po natin yung sa may Lucas 23:34, ang unang huling wika na sinambit ng ating Panginoong Jesucristo nung nakapako siya sa krus, mga kapatid. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa mga huling oras ng buhay niya sa mundo, siya ay nanalangin, nakiusap sa Ama. Isang panalangin hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Prayer na hindi makasarili. Namatay ang isang tao, ang ating Diyos na nagkatawang tao, na walang kasalanan para sa mga taong makasalanan. Gano'n na lang kalaki yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin, mga kapatid. Noong nabubuhay pa siya, nagpakita siya ng mga kabutihan, nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng patay, nagpakain ng napakaraming tao, nagpakita ng mga maraming kababalaghan. Pero bandang huli, mga kapatid, pinili ba siya? Sabi po dito, subalit sabay-sabay na sumigaw ang mga tao.
Patayin ang taong yan, palayain si Barabas. Napakasakit, mga kapatid. Kahit sa atin, hindi man tayo piliin ng tao gusto natin sa akin. Lalo pa man ang ating Panginoon, hindi kami nakasunod ng tao. Ang talatang yun ay magbasa po sa Lucas 23:18. Tulad po ng buhay natin, meron tayong mga gusto marating. Pero hindi ganoon kadali. Tulad ng mga panahon ngayon, mga kapatid, expected natin, napaka-smooth ng ating pong gawa. Pero nagkakaroon po tayo ng ganito. Mga pangyayari na hindi inaasahan. Mga kapatid, mas pinili nila ang isang kahul ni Barabas. Tulad nung pagsabi po ni Pastor dito kanina, dahil ang gagawin po dapat ay isa-side po lahat ng mga paghihirap ng ating Panginoong Hesus. Ngunit binanggit na ng ating pastor kanina, kung aking kung babanggitin ulit, baka hindi ko na po mapapatuloy. Ang hirap na ginawa sa ating Panginoon. Yung pinagkanulo siya. Pinagkaila. Pinampas. Pinuraan. Pinagbuhat ng mabigat. At yung huling kinako sa krus. Pero mga kapatid, pinili pa rin ang ating Panginoong Kristo na ipakiusap tayo sa Ama. Tinupad niya pa rin yung pagiging tagapamagitan niya sa atin at sa Diyos. Mga kapatid, gaano ba kadaling magpatawad ang tao? Kaya ba natin gawin yung ginawa ng ating Panginoong Kristo na habang nahihirapan, naiinitan tulad natin ngayon? Wala pa nga po ito eh. Nagugutom na po ba tayo, mga kapatid? Kaya po, ano? Kaya pa. Pasti. Diretso na po kaya ito. Dito. Gaano ka kadali magpatawad, mga kapatid? Siyempre ang tanong, gaano kalaki yung kasalanan na ginawa sa'yo? Di ba? Madali sabihin na napatawad mo na isang tao, pero totoo nga bang napatawad mo na isang tao? At kung baliktad naman po, ito naman yung may pagkakamali, naghihintay ka ng kapatawaran. So bali, humingi ka ba ng kapatawaran? Dito po tayo sa pinag-usapan natin yung sa mga tao. Pero madali rin po natin sabihin, sorry. Minsan naabuso din yung salitang sorry. Hindi po ba mga kapatid? Dahil basta sabihin mo lang sorry, parang feeling mo, okay na. Pero hindi po dapat mga kapatid. Sabi po sa Mateo 5:44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin nyo ang mga umuusig sa inyo. Minsan may mga tao na marinig mo lang ang pangalan, parang nadidinig na ang mundo. Darating kasi tayo mga kapatid sa punto ng ating buhay na merong mga tao na makakasakit sa atin emotionally. At mahirap nun, mga kapatid, physical. Mas mahirap yun. Yung mapunta tayo sa punto ng pananakit na physical. May mga tao po na kung hindi man tayo ma-disappoint, tayo na-disappoint sa kanila. Hindi natin ma-meet yung expectation nila sa atin, or hindi natin ma-meet yung expect natin sa kanila. Kaya para po, wala na pong sakit, huwag na po tayong mag-expect kung kani-kanino. Pero dito tayong sensitivity levels, mga kapatid. Kung masabihan ka lang ng kaunti,
parang inaano mo na agad, minamasama mo na agad. Pero meron naman nasabihin ko isang tao na kung ano-ano parang wala lang talaga sa kanya. May mga ganun po mga kapatid. Ngayon po, dahil po tayo ay nasa may katawang tao mga kapatid, nandito po yung kahinaan. Tulad po natin ngayon, nawalan po ulit tayo ng kuryente. Ang kahinaan natin, siyempre, naiingat tayo. At sana naman po, yung ating composure ay hanggang mamaya, okay pa rin. Kung hindi na po siya bumukas talaga. Pero mga kapatid, meron din tayo nagagawang kasalanan sa ating Panginoon. Kanina pinag-usapan natin yung ating mga pagkakamali sa ating kapwa. Ngayon pag-usapan natin yung pagkakasala ng tao sa ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, minsan, kailangan aminin mo sa sarili mo na may mali ka. Kailangan sabihin mo sa sarili mo na nagkakamali ako. Kasi meron talaga na dinideny pa. Alam mo na yung ginagawa mong mali, dinideny mo pa rin. Mga panahon ganito, mga kapatid, may nakausap na ako na nagpe-penitensya. Ito yan. Kilala siya na marami talagang kasalanan. So, ang ginagawa daw niya, iniipon niya yung kasalanan niya. Pag ito naman yung panahon, doon niya binubuhos. Meron po ba kayo nadaanan kanina ng nagpe-penitensya? Sa lugar niyo po nagpe-penitensya? Bago po kung pupunta rito, meron po dumadaan ng nagpe-penitensya. Ngayon, kailangan po ba natin gawain yun? Basahin po natin yung unang buwan. Subalit, pinapahayag natin ng ating mga kasalanan para tuwarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at mauwid. Kailangan mo lang lumapit sa ating Panginoong Kristo. Baka mga kapatid, masyado kang nag-overthink. So, anong gagawin mo? Pero yung pinakamadaling gawain, hindi mo pa nagagawa. Yung lumapit sa ating Panginoong Kristo. At sa huling, okay na po, sa huling talata. Yan, nakikita ko kung hindi na kayo eh. Sa huling talata, iiwan ko sa inyo to. Dahil nagbibigay ko na itong konsiderasyon doon sa kasusunod. Sa Colosas 1:14, sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa mga kapatid ay tinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Mga kapatid, kung meron po tayo na initingting na galit o anumang ninanakit sa atin, lalo na sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating dito, sana pagkatapos ng araw nito, ang ginawa ng ating Panginoong Kristo, kung paano niya tayo patawarin, kung paano niya inalay ang kanyang buhay para sa atin, para lang makalaya sa atin. Yun lamang po at magandang tanghali po sa inyo lahat, mga kapatid. Maraming salamat po, Brother Mark Villar. So, due to the unscheduled power interruption, tayo po ay darako muna po sa ating lunch. Wala na pong aalis sa upuan, mga kapatid, kasi po, iaabot na lamang po sa inyo. So, para po sa panalangin ng ating pasasalamat po sa ating pagsasalusaluhan, tinatawagan po ang ating Brother Albert Monica. Kasama natin salamat Panginoon Diyos ng banal, maraming lumahan niyang gamit ng mga tayo, Lord. Nawa, linisin niyo po, Lord, ang pagsalam niyo, Lord. Maging kalakasan po ng aming mga pisikal na pagkatawa at ang mga buhay spiritual, Lord. Maraming salamat, God, sa mga pagpapalito. Maraming salamat din, Lord, sa mga kapatid na nagpagpagahan, Lord, sa pagkabala, sa mga paghahanda, sa bawat pagkain ko, Lord. Nawa, Lord, maging pagpapala po ng bawat isa, bawat pagkain ko ito.
niyan daw, Lord. Kaya maraming salamat. Kami po ay may itlay diabalik sa mga pamilya para sa mga ito. Amen.